Umaga po sa inyong dalawa. Sa ngayon po, medyo nagpumapatak-patak pa rin ang ulan. Oho. And kasi yung last 24 hours, talagang napakatindi po ang buhos ng ulan. Ito po ang last time na naranasan namin po ito noong 1955. Oh, wow! Based po sa data from Pag-asa. So ito pong Christine, nagdala siya ng malakas sa pag-ulan, sustained po kasi yon, and umabot ng halos katumbas ng 2 buwan na pag-ulan. Wow! Ang daming tubig nun. Kung katumbas ng 2 months. Napakaraming tubig. Yung sinasabi nga ng Pag-asa, matubig itong si Christine. So, initially po, sa pagtaya ninyo dyan sa Absamo, ang kailangan pong ilikas sa populasyon po dyan sa Albay, yung mga nakatira po doon sa mga flood-prone areas, yung mga landslide-prone areas, tinataya na 34,000 families. Kamusta naman po ba katumbas ng 132,000 individuals? Ano po ba yung pagtaya na yun na ganun po ba karami talaga ang kinailangang ilikas? Engineer? Kasi po, yun ang naging estimate namin. Kasi kasama na yun yung maapektuhan ng lahar in case na magkaroon ng lahar. Yung sa Mayon? Aside from flooding po. Yung dalisdis kasi ng Mayon, Engineer, tama ba yung pagkakaintindi namin? Yung mula sa dalisdis ng Mayon, yung dadaan sa gully at sa river channels, kaya yung mga nakatira din po doon along the gullies and the river channels, kinailangan pong ilikas, hindi po ba, Engineer? Opo, actually nagpalabas ng evacuation order si Acting Governor Glenda Bungao kahapon, right after lunch, mga 12 noon hanggang 5 p.m. po. Nagpalabas na po ng and we're under state of calamity po. Okay. Engineer, pakibigyan niyo ho kami ng larawan ngayon ng sitwasyon dyan sa Albay. Kamusta po yung mga residente, partikular, yung mga malalapit dyan po sa mga bundok, yung binabanggit ni Ms. Ali kanina, may mga preemptive evacuation na kayong pinatupad? Ilan ho ang evacuation centers na meron kayo? Gaano karaming pamilya ho ang kasalukuyang nanunuluyan dyan? Ano na ho yung mga serbisyong naihatid po ngayon ng local government kung meron po kayong impormasyon? Kahapon po, nung nagpatupad kami ng evacuation, itong mostly po affected ng pagbaha. Especially po doon sa 3rd District of Albay, yung Libon, Pulangi, Owas. Kasi po umabot ng hanggang bubong yung tubig baha. And in fact po, may yung mga humingi ng tulong, nasa bubong po sila ng bahay nila. And ang masaklap po nito kasi dahil sa taas ng tubig baha, hindi makapasok yung mga rescuers natin. Yes. So kasi po delikado. So ang nag-decide na lang na paupahin muna yung tubig, then pag kaya nang pasukin, mag-uumpisa ulit na mag-resume ng rescue operations to avoid hypothermia sa ating mga victims. Engineer, pakipaliwanagan nga po kami kung bakit po malawakan ang pagbaha. Dahil alam naman natin talagang, binanggit nyo nga kanina, talagang ang daming ibinagsak na ulan ni Christine, Pero ano po ba ang topography nyo dyan? Kasi like for example, Marikina, alam naman natin valley yan, River Basin, talagang yung galing Sierra Madre, talagang babagsak na Marikina. Pero yung ano po ang kadahilanan nitong malawakang pagbaha na alam natin, hanggang bewang, hanggang dibdib, ang lalim ng baha. At rumaragasa, nakita natin yung tubig, Tubig, lakas. Pakipaliwanagan nga po kami, Engineer. Mistulang galing po sa bundok ang tubig kasi kulay tsokolate. So, siguro po hindi na nakayanan ng mga punong kahoy mag-hold ng tubig. So, ganoon po, umapaw na po yung mga ilog. So kaya nag-result doon sa malakihang pagbaha. Nagre-river dredging ba kayo, Engineer? Kasi nga, ang Marikina, dredge yan para lumalim dahil sa siltation na galing sa bundok, bumababaw yung mga ilog nila. Nagsasagawa po ba ng dredging dyan, Engineer?
Opo, may ano po tayo dyan. Nagde-dredge naman po ang province, ang DPWH. Kaya lang po talagang napakarami ng binuhos na ulan. Napakaraming tubig. Oho. Engineer, meron pa rin po bang supply ngayon ng kuryente at tubig dyan ho sa inyong lugar sapagkat yan ang unang naapektuhan pagkagantong may kalamidad at of course yan din ang kailangan ngayon ng ating mga kababayan? So far po, nag-brown out kagabi pero ngayon meron na pong kuryente. And pagdating naman po sa supply ng tubig, may naka-preposition po tayo mga lorry. In case na may mga kailangan ng tubig, so immediate po ang response natin. Okay. Engineer, possible pa po lahat ng daanan o meron na pong hindi madaanan? Meron na pong hindi madaanan. Nag-coordinate po kami sa DPWH para po updated po ang publiko. At paano po saan po malalaman ng ating mga kababayan alin po yung mga hindi na po madaanan? Are you going to post anywhere po sa SOCMED ninyo? Opo, nagpo-post po kami sa SOCMED namin. Social media kasi ngayon ang ginagamit po ng ating... Kung sakali ho, Engineer Dante, kung sakaling may mga kababayan po kayo na pwede humingi ng tulong, saan po sila pwedeng tumawag? May mga contact details po ninyo dyan kung saan po sila pwedeng humingi ng tulong? Kaya ganito po kasi yon, ang first responder is yung mga respective LGUs. Doon po sila unang hingi ng tulong. Then, pag medyo hindi na nakaya ng LGU, mag-augment na po kami. Parang ganun po. Oho. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.